BBM is a walking dead. Yan talaga ang paglalarawan ng ate ni PRRD, mga kababayan. Nakakatandang kapatid ni PRRD na anya, etong si Marcos na Jr., mga kababayan, ay isang walking dead. Akala natin, mga kababayan, anong ibig sabihin ng walking dead? Para ba itong yung zombie, mga kababayan? Dahil dumugo ang... Oh, parang sa Walking Dead nga, mga kababayan, no? Yung parang may kinain, may dugo pa sa kanyang ngipin. Nagiging zombie ba si BBM? Pero hindi po pala yan ang ibig sabihin ng kapatid ni PRRD, mga kababayan. Walking Dead daw si BBM dahil sa halip na sundin niya ang kabutihan, ang yapak ng Diablo ang kanyang sinusundan, mga kababayan. Ang puwersa ng kadiliman! Hindi ba daw alam ng BBM na ito na mayroon siyang kaluluwa? Dahil lumalabas, mga kababayan, sa kanyang mga ginagawa, mukhang wala. At wag daw mag-alala. You reap what you sow. At darating din daw ang panahon, mga kababayan, na makakarma din ang BBM na ito. Panoorin niyo po, ha? The Walking Dead. The Walking Dead! Huwag mo akong kagating, BBM. He does not understand. He is breaking the laws of God. Oh, ngipin pa lang, mga kababayan, Walking Dead na. Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? Oh, alam mo ba, BBM, na mayroon kang kaluluwa? Maawa ka sa kaluluwa mo. Magbago ka na. Abusado, mga kababayan. Masasabi talaga natin, no? Grabing pang-aabuso sa panahong ito, mga kababayan. Example na lang yung ginawa nila kay Tatay Digong at sa mga kalaban nila sa politika ngayon. At sa budget, sa pera ng bayan. I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God. Pinipili ang kadiliman kaysa sa kabutihan. Walang pakialam, mga kababayan, kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Mas malala pa ito kay Panot, mga kababayan, Diba ang nafe-feel natin ngayon? Ay parang ang inaasta nitong ating Pangulo, bahala na kayo, bahala na kayo. Hindi natin ramdam, mga kababayan. Or the devil or Satan, whatever you want. Ano daw sa devil at the Satan? Will, he chose darkness over God. Or the devil or Satan, whatever you want. Pinili ang Diablo, mga kababayan, sabi ng ate ni PRRD. Dahil tingin ng ate ni FPRD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, tinawag nito ang sitting president bilang Walking Dead. The Walking Dead. Some of us are what is called by the Americans the Walking Dead. The Who is the Walking Dead? The Walking Dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. Choose the darkness. PBBM is one of them. Isa sa kanila. Walking Dead. Dahil pinili ang kadiliman kaysa sa kabutihan. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. Abusador, mga kababayan, abusado. Yan talaga. All our human laws is based on a higher law. Di ba naintindihan ng tao yan? Bukod sa kanilang pamilya, iginitri ni Miss Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang injustisya sa bansa. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Nalasing sa kapangyarihan, mga kababayan, Tatak Marcos talaga na sa oras na andyan sila sa kapangyarihan, hindi na nila ito bibitawan. Grabe. Okay lang sana kung ang gagaling. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth. Laki sa layaw, Jeff Prox. The whatever. Galing ba sa kanila yon? No. Hindi. No. Now, he doesn't understand that. Therefore, what will happen to him, I don't know. God is the ultimate judge. Kung masabi ng mga tao, karma na yan. Karma is not a punishment na pinarusahan ka dahil ginawa ka yan. It's like human law. Karma is just the fulfillment of the law. Karma actually is, in universal law, it's called, or in the Bible, what you sow is what you reap. So di ba? Ang galing din ng kapatid ni PRRD, mga kababayan, magaling din mag-Ingles. At wag daw kayo maniwala, mga kababayan, yung sa sinasabi ni Tatay Digong na 75 lang ang grado ni Tatay Digong. Sabi ng kanyang kapatid, mga kababayan, nagpapahumble lang daw si Tating Paulong Duterte. Hindi daw siya nagyayabang. Pero nakita daw niya mismo, mga kababayan, matalino ang kanyang kapatid na si Tatay Digong Duterte. Yung mga grades daw niya, mga kababayan, is 1990.
Mga 90. Abogado yan si Tatay Digong eh. Di ba? Kung minsan pa nga, kung papakinggan mo ang mga sinasabi niya mga kababayan, mayroon mga words na hindi natin naiintindihan. Malalim ang vocabulary. We will cross the bridge of Rubicon. Parang ganyan. I have enough accolades in my life. Sa una natin dinig, ano ito? Mga words na ito. Mapapahanap tayo sa dictionary mga kababayan at yun, alam ni Tatay Digong Duterte. So talagang kitang-kita dito kung sino ang tunay na diktador. Kita-kita talaga kung sino ang diktador. Di ba ang sabi nila, bintang kay dating Pangulong Duterte nung una, Duterte diktador. Nasaan na ngayon mga kababayan yung nagsisigaw-sigaw ng diktador? Di ba si Renato Babalu? Sina Maria Ressa at ilan pa mga kasamahan nila? O bakit tahimik kayo ngayon? Andito na ang anak ng diktador na brewing to be a next dictator ng mga kababayan sa Pilipinas. Veering towards dictatorship ayon mismo kay dating Pangulong Duterte. Wala na mga kababayan. Ngayon, parang diktadura na talagang ginagawa. Isa sa mga nagpahanga talaga sa akin sa dating Pangulong Duterte, no, yung kanyang tolerance sa dissent. Di ba? Although nakulong si Dilima mga kababayan, pero si Dilima lang naman, di ba? Dahil sa tingin natin mga kababayan Dilima is not so innocent. Nalusutan lang niya mga kababayan yung kaso niya ngayon dahil kay PBBM. Pero yung pagkabasura ng kanyang kaso, hindi yun nagpo-prove mga kababayan na kanyang absolute innocence Nagkataon lang siguro na kulang ang ebidensya. Pasalamat ka Dilima. Hindi naman lahat ng kaso mga kababayan na dismiss, meaning inosente na. Marami sa kanila ang nababasura dahil naikutan na technical at kakulangan sa ebidensya. May nakita ba kayo mga kababayan, mga politicians, big politicians na nakulong ng matagal? Wala. Di ba? Talagang napaka-forgiving niya, napaka-tolerant niya sa dissent. And they talk to them. Kaya nga mga kababayan, di ba, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung mga rally-rally, hinahayaan lang niya. May kinasuhan ba siya? Wala. Right to their faces at sinasagot yung mga kritisismo nila. And hinarap pa nga mga kababayan yung mga rallyista, di ba? Nga talaga yon. Kasi dun, kung meron man tayong intention na tapusin ang mga fake news, ang mga malicious imputations, ganyan. Ang best way para gawin yan ay harapin at kausapin. Isa sa mga hindi ko makakalimutang pagkakataon ng dating Pangulong Duterte, no, nung umakyat siya mismo sa stage ng mga makakaliwa nung kanyang, I think it's the first or the second SONA yata. Oo nga, sa SONA. Ang tapang ni Tatay Digong noon. Ng Pangulong Duterte. Na kung saan nagsalita siya at tinanong niya yung mga makakaliwang grupo, ano ba talagang problema nyo? Wala yung problema mga kababayan. Yan kasi ang kanilang hanap buhay. Kahit pa'y ang ganda na ng takbo, kahit pa'y Santo Papa mga kababayan, andyan yung mga makakaliwa dahil yan ang kanilang hanap buhay Pati na rin yung mga rebelde. Gusto nila hayaan lang sila mga kababayan na maghasik. Kumukuha yan ng potong yung mga rebelde Ayaw niya tumigil dahil easy money. Money lang lahat. Money. Pacquiao, hindi Pacquiao Money as in pera ang dahilan. Pa tayo mag-uusap. Ano bang gusto niyong mangyari? Tapos si Babalo nun, sarap hilain ng baba mga kababayan. No president had done that. Yung ganong klaseng sinseridad na makipag-usap sa taong bayan. Ngayon, yung gobyerno natin ngayon na napakabalat sibuyas at sibuyas, tapos makakapal ang mukha. What? Ang mga mukha mga kababayan, balat buhaya. Tapos, kaunting kritisismo, aaray na. Kumpara nga sa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napaka-malicious pa ng mainstream media nun Yan nga, Yung mga binabalitan nilang 30,000 na pinatay daw, Eto na, nagresulta na nga ang fake news nila mga kababayan. May kinasuhan ba si Tatay Digong? At yung sasabihin nyo, ABS-CBN hindi binigyan ng prangkisa. Hello! Ang issue ng ABS-CBN mga kababayan ay yung violations nila. Isipin nyo na lang bakit hindi pa nag-apply ng prangkisa ang ABS-CBN ngayon? Na kaya-kaya silang bigyan mga kababayan dahil mahahalongkat ang kanilang mga violations at mga penalties. Naaabot daw mga kababayan ayon kay Marcoleta ng trilyon.
Si Marcoleta nagsabi ha, hindi kayo nagtataka. Wala na si Duterte. Hindi pa rin nabibigyan ng prangkisa. Kung may nag-apply man ha, hindi ABS-CBN, kundi si Salceda. Nagulat na nga lang ang ABS-CBN. Hindi namin alam yan. Ayun mga kababayan, anong nangyari? At the fact pa mga kababayan ha, na mayroon pang shares si Romualdez daw dyan mga kababayan. You cannot just, kasi yung kaninang binasa mo na decision kaninang kinote mo na decision na Sir Admar, yung I think it is coming from the Supreme Court material kung saan kinote nila yung part ng desisyon sa Labangan versus People GR number 246824. Na sabi nga doon na dapat ang mga government official ay hindi onion skinned. Yan ang jurisprudence. Sana nakapag-prepare si Joey niyan. Dahil hinanapan siya ng jurisprudence ni Abante. Para hindi na ata nadala pero andyan yan sa Korte Suprema mga kababayan. Ang mga pagmumura laban sa mga government official, if it pertains to their official function, hindi ito dapat maituring na defamation or slander. Tapos sabi pa ni Abante, kung magkakasuhan tayo dito, talo ka. Wow! So ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.